At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito na nga po si episode 16 ni One Punch Man natin. So pasensya na ngayon lang, pero ayan ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ayang si notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun na naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At nung sa nakaraan ay dito nga sinabi na meron pang mas malakas sa mga S-class na hero, which is yung mga executives. At unang nga pinakita dyan na etong si Blackie, at sumunod na nga ay itong iba pang mga halimaw. So merong aso at ito nga may ngumangata dyan. Tapos may mga mata dito sa tubig at siyempre kasama nga dyan itong sinyan yung pusa. At maliban pa nga rito ay ito pa yung mga big timers nga natin. So ito yung pangit na halimaw at ito si Emperor Homeless at ito hindi nagkakamali. At ito nga si Blackie, nagsisimula na nga siya na maggagala-gala dyan. At so pagkatapos nga niyan ay dito rin pinakita itong si Boss Orochi at kasama nga dyan itong si Gyoro. At so dito sinabi na nga nito ni Sludge Jelly na walang makakatapat sa mga to kasi nga parang mga God's work of art yung mga yan. At kahit na sinong tao hindi makakasabay sa lakas nila, kahit pa yung mga heroes. At ang dugtong nga pa nga rito si King na sinasabi pinagmamalaki ni Batang Waganma, kahit si King mamamatay, sabi niyang ganyan. So kaya nga dito natakot na talaga ng husto itong dalawang bata. At pagkatapos nga niyan ay dito na nga talon sa lugar kung nasaan yung nangyari ng laban ni Garot sa nga ni Royal Reaper sa ni Baghdad. At ito nga ngayon nakahandusay pa rin dyan itong si Garo, duguan siya pero parang unti-unti na nagkakamalay rito itong si Garo. At naalala niya ngayon dito itong ginawa nga pag-atake sa kanya ito ni Baghdad sa kangan ito ni Royal Reaper. At ito nga ngayon naalala niya itong ang kutsilyo o itong parang espada nga dyan ni Royal Reaper. At ito ngayon naalala niya rin si Batang Tereo. At then ay ito nga si Baghdad nag-appear dyan sa may alaala nga ni Garo. At ito ngayon nagising na itong si Garo ngayon. So grabe, duguan na itong si Garo. At ayun nga, hati-hati nga dito o hiwa-hiwa na yung mukha nga rin ni Garo. At nung pagkatapos nga niya na ito ngayon nanginginig at pinipilit nga ni Garo na bumangon. Sabi na nga dyan, anong ginagawa niya sa lugar na to, bakit dyan siya natutulog? At eto, tayo ngayon si Garo dyan, sabay sabi na ano nga bang nangyari, paano raw siya nahantong sa ganito? At then eto nga, hinga-hinga ngayon dito itong si Garo, sabay eto nga, biglang naalala niya yung ginawa sa kanya ni Royal Reaper sa ni Baghdad. At ito nga sabi ni Garo, tanda ko na, tinalo ko ng mga halimaw na yon. Pero ito nga, nagugulat si Garo o nahihiugaan siya kasi sugat-sugat na siya ang lala nung lagay niya pero buhay pa rin siya. Ano raw ba nangyayari sa katawan niya, sabi ng ganyan. At ito ngayon, biglang naalala pa ni Garo yung si Batang Tereo. Sabi na nga dito, teka lang, yung bata. At ito nga ngayon, napapaisip si Garo kung ano na raw kaya yung nangyari dito kay Tereo. Sabi niya nga dyan, nasa na yung bata, pinakawalan kaya nila yan. At ito ngayon parang nalungkot ng bahagya itong si Garo. Sabi niya dito, di naman kaya baka pinatay na o kinahain na itong si Tereo. Pero sabi nga ni Garo dito, sige parang di naman na mahalaga yan. So parang ini-ignore na lang ni Garo yung naramdaman niya para nga dyan kay Batang Tereo. But then ito nga, sabi ngayon dito ni Garo, first things first, kailangan niya munang asikasuhin itong sarili niya at kailangan niyang patigilin itong kanyang pagdudugo. At ito ngayon, tingin-tingin si Garo dyan sa katawan niya. Sabay nga ito napansin niya yung damit niya nakadikit na talaga ng husto dyan sa katawan niya. Tapos di ba may mga hiwa-hiwa itong si Garo, may mga sugat siya, nakasiksik na yung damit niya dyan. So kaya nga ito sabi ni Garo, ano nga nangyayari dito sa katawan niya, yung damit niya talagang nakadikit na sa kanya. But then ito nga ay parang okay na nga rito itong si Garo. At ito na nga dyan, parang stretching na itong si Garo. At ito nga yung fist niya o yung kamao niya ay talagang nang hinigpitan nga ni Garo. So gigil na nga rito itong si Garo. At yung pagkatapos nga niya, boom, dito nagusok-usok na itong si Garo at nagiinit na nga siya dyan. At dito ngayon sabi ni Garo habang naka-tiger look, okay sige, so ayan, nalaban na nga, ready to fight na itong si Garo. At then pagkatapos nga niyan ay alis na itong si Garo. Sabay taro na nga yan dito sa may Hero Association. At ito nga, lakad-lakad na dyan itong si Child Emperor. At ito ngayon sabi ni Child Emperor na malapit niya nang makita o matuntun yung hideout ng mga halimaw. At ito ay may estimate niya na nga raw, makakalkula niya na yung pinaka-exact na location noon. At ito ngayon biglang dating ito si Sekingal dyan sa may likod niya. Sabi niya nga dyan, malapit mo na bang makita o natuntun mo na ba yung pinaka-hideout ng mga halimaw? So ito ngayon ay sabi nga dito ni Sekingal kasi kinukulit daw siya ni Tatsumaki na bilisan niya raw, hanapin niya na kaagad yung nga yung Master Association. So ito ay biglang tanong ni Child Emperor si Sekingal kung na-gather na ba lahat ng mga S-class heroes. So ito sabi ni Sekingal, hindi lahat kasi ito nga si Tank Top Master, si Metal Bat saka
saka nga itong si Drive Knight wala. So itong si Tank Top Master saka nga itong si Metal Bat andyan dyan, nasa may hospital at nagpaparecover pa, habang itong si Drive Knight di raw alam kung nasaan yan. Pero ito nga dagdag pa nga ni Sekingal, maging si Watchdog at saka nga si Metal Knight ay nirefuse naman na sumali dito sa mission. So kaya nga ito sabi ni Child Emperor, ganun ba? Medyo masakit kulang tayo sa tao, sabi niya ganyan. Pero ito nga raw si Zombie Man naman ay napapunta na. So yun, MRT lang dito ito si Zombie Man. At then, ito pagkatapos nga niya ay tuloy nga nito ngayon ni Sekingal na meron pa nga raw silang mga heroes na hindi makakontak, at kasama nga dyan si King, si Demon Cyborg, si Genos, pati na si Silver Fang. Gusto niya raw sanang isama sa team nila yung tatlo since na malakas sila, at saka gustong mag-rely ni Sekingal sa mga S-class heroes. At ngayon dito bigla siyang pinigil ni Child Emperor. Sabi niya nga dyan, teka lang, saglit lang. At eto ngayon sabi ni Child Emperor, gumawa raw kasi siya ng background check o ng research patungkol dyan kay Genos. At eto ngayon sabi ni Child Emperor, di ba yung address ni Genos kung saan siya nakatira ay nandito sa may ZCT, sa may ghost town na yan. Di ba sinasabi nga niya na nandiyan dyan banda yung Master Association. At saka isa pa, di ba si Genos yung hometown niya kung saan siya pinanganak na wipe out yan sa mapa. So hindi ba parang suspicious itong si Genos? Sabi niya ganyan. So ito, sagot ngayon si Sekingal, sabi niya nga dyan, hindi kasi ganito yan, may mga heroes talaga na unknown yung pagdating ng kanilang mga birthplace o kung saan sila nanggaling, at meron nga rin mga heroes na tagurin yung info nila. So talagang parang common naman yan, di na yan bago. So ano ngayon yung gustong ipalabas dito o gustong iparating dito ni Child Emperor? Bakit na sinasabi yan? At then ito nga tuloy ngayon dito ni Child Emperor, ayan kasi si Genos kasi ay baguhan lang yan, bagong pasok lang yan. Tapos yung mga nagawa niya, yung achievement ba, ay parang hindi yan sapat para pagkatiwalaan nila ng husto yung si Genos. At so dito ay naalala nga kasi nitong Child Emperor yung sinabi sa kanya ni Metal Knight na wag nga raw siya magtitiwala sa kahit na sino. So kahit nga raw sa pinaka-close niya, wag magtitiwala itong si Child Emperor. At ito tuloy pa nga dito ni Child Emperor na napakarami pa kasing mga vital information yung di nila alam patungkol sa kalaban nila, at lalo na dito sa mission nila. So kaya naman kung meron daw magkakaroon ng traitor dito sa kanila ay masisira yung plano nila. So parang pinagsuspechahan ni Child Emperor na si Genos traitor, ganyan. So kaya nga dito sagot itong si Sekingal, sabi niya nga dyan, so ibig sabihin nagiging maingat ka lang, ayaw mo yung magkaroon nga ng betrayal. So ngayon kung ganyan ay dapat nga raw ay kinakausap niya directly yung involved na tao, yung involved na party, so which is nga si Genos. So ito sagot si Child Emperor, sabi niya nga dyan, ay hindi, ayoko. Kasi ang gusto raw gawin nito ni Child Emperor, tanggalin ayang si Genos sa mission, ayaw niya isama sa mission. At ito nga, tuloy pa nga dito ni Child Emperor, ayaw niya magbigay ng kahit na anong info pagdating sa mission nila dyan kay Genos. At then pagkatapos nga niyan, ay eto nga, sabi ngayon dito ni Child Emperor na ayaw niya raw kasi nung may iniisip-isip pa sila habang ginagawa etong mission. So kaya siya yung iisipin nila kung sino ba yung traitor o meron bang traitor dito sa grupo nila o wala. At ayaw niya na nga na magkaroon nga raw ng anxiety sa grupo. At ito ngayon, sabi ngayon ni Sekingal, pero kasi pagdating sa combat power ay talagang maaasahan laking tulong niya ni Genos. Pero eto nga, biglang bawi etong si Sekingal, sabi niya rito kay Child Emperor, hindi, sige, tama ka, hindi tayo pwedeng mabigo sa mission na to, sabi ng ganyan. At eto ngayon, dahil dyan tatanggalin ng araw nila ayang si Genos, so hindi na siya kasama dyan sa mission. At eto ngayon, tuloy pa ngayon ni Child Emperor na meron pa siyang isang naiisip, at eto na nga si Silver Fang. So sabi nga dito ni Child Emperor ay uncomfortable siya dun sa ginawa nga ni Silver Fang na palayain o pakawalan lang basta ayang si Garo. So hindi rin mawala sa isip niya na kaya yan ginawa ni Silver Fang dahil sa mahal niya itong si Garo, dahil nga dati niyang disipulo yan. At eto tuloy pa nga dito ngayon ni Silver Fang tuloy ni Child Emperor na na-confirm na nila na si Garo kumampi na dun sa side ng mga halimaw. So ngayon, hindi raw po pwede yung maaawa ka o magkakaroon ka ng love, ng compassion ba sa mga halimaw, kasi nga delikado yan. So kaya ito ay kinalulungkot niya nga raw, pero kailangan daw nilang tanggalin pati ayang si Silver Fang sa mission na to. So kaya naman dito sagot na itong si Sekingal, sabi niya nga dyan, pero teka lang, paano si King? Si King, di ba kasama natin siya, kailangan natin siya, sabi niya ganyan. So ito, sagot ito si Child Emperor, sabi niya nga dyan, syempre naman kasama natin sa mission na to itong si King, dahil nga after all ay ito si King kasama yan sa main forces nila. At ito ngayon alis na itong si Child Emperor, sabay biglang sabi na malapit niya na nga raw matunton yung pinaka-exact location kung nasaan yung Master Association. Kaya sabihan na rin ni Sekingal
nga yung iba pang mga kasamahan niya. At din ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna ito si episode 16 natin. At ayan ay abang-abang lang po para nga sa kasunod na chapter na to. At yan guys ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. At yun pala, kung mahatrapan nyo, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. Sino naman, sa lagi mag-ingat. God bless nila at kita-kits tayo ulit.